So yun po mga kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isang TVG defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. At ito, pag-usapan natin to mga kadabarkads. Tito Vic and Joey. Itbulaga ng Tito Vic and Joey sa TV5 ay may panibagong pasabog na naman. Ano kaya ito? At may panibagong segment na naman na papasikatin dito sa Pilipinas. Ito, pag-usapan din natin, no? Itbulaga, Thailand, mas marami pang nanonood kaysa sa tahanang pinakamasaya. Samid ako dun. At ito, Tony Gonzaga. Gustong ipabalik or gustong bumalik or ano ba talaga? Gustong ipabalik ng mga legit supporters ng TVJ na maging host muli ng noontime show na Itbulaga at kasama ang Tito Vic and Joey. Samid ako dun Sabi ko nung tanang pinakamasaya. Tayo nga, bali-balita mga kadabarkads, nag-aaway-aaway yung mga ibang supporters ng TVJ dahil dito kay Tony. Dahil yung iba, ayaw nang bumalik pa si Tony Gonzaga kasi sikat naman na to para daw mabigyan naman ng opportunity yung mga bagong artista, at yung iba naman gustong-gustong ibalik si Tony Gonzaga sa show. So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At ito, nawala. Ayaw mawala nung katinong lalamunan ko. At ito mga kadabarkads, panoorin din natin muna to. Pagbigyan natin muna ng pansin to. Yung bagong attorney ng tape na mas magaling pa sa mga attorney na nakapasa ng bar exam, mas magagaling pa sa mga attorney na na lehitimong may lisensya sa pagka-attorney. Ito muna panoorin natin. So yan. So dahil si Judge sabi niya walang particular law, walang mga jurisprudence pang lumalabas dahil this is a very different case. This is a unique case, no? So anong gagawin? Hinugay ka, it's not a unique case, it's not a different case. My God, all the cases you can ever think of, there is already jurisprudence. Attorney Bueno and Judge Tagra. Oh, come on, don't hindi ako grade 1 dito, pero nakita ko grabyado yung yung copyright ko. Hindi daw siya grade 1. Alam mo, kung talagang totoo yung mga pinagsasabi mo, bakit nung pumunta ka sa RTC sa Marikina, hindi ka naman pinansin doon? Tsaka ito, ang tingin mo sa sarili mo kasi parang mas mataas ka pa at parang mas magaling ka pa kay Attorney Bueno. Bueno, tama. Attorney Nuevo ba? Bueno, di ba? Kay Attorney Bueno, mas magaling ka pa kay Attorney Nuevo at kay Judge Tagra. Di sana pinalitan mo sila dun. Ilang beses ko na sinabi sa iyo sa ibang video ko yan, pinapalitan mo sila dun. No, kapag nagpatuloy yung kalaban sa paggamit ng trademark, no, na na-derive lang naman to sa copyright, ay wow, anong sinasabi mo? A trademark was derived from copyright? A trademark cannot be derived from a copyright ever. A copyright is the rights to a show. Ang trademark is a word. You don't derive trademarks and copyrights are so different. They are not the same. Attorney Bueno, ano ba? What's this? There will be irreparable harm or injury on the part of the complainant. So sabi ni Judge, mukhang tahimik ang batas.
o walang jurisprudence. Anong tahimik ang batas? Diyos ko, the law is very clear. You cannot file a trademark case because you don't have a trademark. You cannot file for trademark infringement para makuha mo ang bulaga sa tape dahil wala kayong certificate. Trademark certificate ng Itbulaga. It's very clear. Anong tahimik? Tapos drama-drama kayo, napupunta kayo sa copyright para makuha nyo yung trademark. Wow ha, hello, excuse me. Mukhang insufficient ang law. So ano gagawin ni Judge? If the judge finds it prejudicial sa parte ng complainant, I mean, it will do more harm kapag pinayagan niya yung kabilang kanto na patuloy na gamitin. Paano maging more harm? Because in the first place, they do not have a trademark. They don't have a trademark. The ownership of Itbulaga is not with them. They don't have a certificate. That's the law. The law is very clear, Attorney Bueno. You should have a certificate in order to file for a trademark infringement. So wala sila nun. So alam mong ginawa nila, nagdrama-drama sila sa Galit na galit ba? Yung sinasabi niya kasi dito, wala daw papel or wala daw katibayan ang Tito Vic and Joey na may registration sila ng trademark na Itbulaga at ayun daw yung nandun sa batas. Kaya pinagtatanggol niya ang Tape INC kasi ang Tape INC nga daw ang nakapag-register ng trademark na Itbulaga at hindi ang Tito Vic and Joey. Hello. Ito pa nga. Hello. It's me. Hello. It's you. Kaya ang daming kaya tawag dito yung mga vlogger sa kabila, tumataas yung, alam niyo yung tiwala nila sa sarili nila na tama yung pinagsasabi natin kasi tignan mo to si Lapu-Lapu. Pangalanan naman natin tong Lapu-Lapu. Kasi parang panahon pa ata ni Magellan at Lapu-Lapu tong tao na to eh. Nagtataka ko lang dito kung ano pala, dapat ka, ikaw yung pumunta ng Marikina RTC, paglaban mo yung sinasabi mo, hindi sa social media ka nagpuputa kung talagang totoo ka. Anong magagawa mo kung nasa social media ka, boses ng masa? Ano ka, si Rendon? Boses ng masa? Boses ng Pilipinas? Ganon? Ngayon nga lang kita nakita eh. Yun, doon sa vlog ni Mark, ni Model of Maynila, doon kita napanood na. Pero, taas na, hindi na eh. Uli mo, wala kang uma-agree dyan sa sinasabi mo, tapos kakalabanin mo si Judge Tagra, tsaka si Attorney Bueno. May mga lisensya yan, may mga pinag-aralan yan sa batas. O sige, sabihin na natin, may pinag-aralan ka, pero, Pero tingnan mo, nagmumukha kang tanga. Pinaglalaban mo pa rin yung vote dun sa wala nga daw registration ng TBJ. Ba't sila yung nanalo kung wala silang registry? Oo nga, nandun na nga tayo. Ang kwento kasi, ang hirap i-explain. Ang nangyari nga dito, niregister na mga lusos, kasi baka mamaya mapaliwanagan pa natin siya. Niregister na mga lusos ang trademark na Itbulaga na walang pahintulot sa creator, sa gumawa na si Joey De Leon, Henyo Master Joey De Leon, or sa Tito Vic and Joey. No? So, sila yung naunang nagpa-register. Ngayon, ganito yan. Kung ikaw yung gumawa, halimbawa ako, gumawa ako ng pangalan ko, J. Guevara, piniregister yan. Halimbawa, magpalagay akong restaurant, J. Guevara. Restaurant, ako gumawa niyan, ako nakaisip, pumatok sa masa, sikat. Tapos, yung dating trabador ko, naisipan niyang iparegister yan sa IPOPIL. So, siya na dapat ang paboran ng batas, siya na dapat ang paboran ng Supreme Court, siya na dapat ang paboran ng Court of Appeal, siya na dapat ang paboran ng Regional Trial Court. Ganun ba yung ibig mo sabihin? Hindi pa pwede yun.
Kaya nga umabot yan dyan sa kataas-taasan kasi nga diyan nila talagang pinagdugtong, diyan nila pinag-usapan, diyan nila tawag dito, pinag-aralan kung sino nga ba dapat ang magmay-ari ng titulong Itbulaga. At ang tape nga, wala silang sapat na kung paano nila nabuo yan. At itong Henyo Master, noon, wala pa tong issue na to at hanggang ngayon, ganun at ganun pa rin yung lumalabas sa bibig ng Tito Vic and Joey, lalo na kay Joey De Leon. Ikaw, manahimik ka na, ha? Napapanot ka na. Sobrang stress ka na sa buhay mo. Huwag mo nang dagdagan yung ka-stressan mo, ha? Right. Ngayon, the judge will, ngayon nagsabi na siya, ay, parang bago to, parang walang kasong ganito, parang iba yung kaso na to, anong gagawin ko? So, ano ko na lang, I will sew together, I will sew bala yung tahiin ko together ang trademark at saka yung copyright dahil hindi naman this is a unique case. Anong unique case? My God! Aside from the Philippines, there's also international jurisprudence on this. Don't tell me there is no similar case sa international. Oh, come on! Come on! Intellectual property creation na lumalabas naman sa mga ebidensyang kanyang binusisi during the trial ay the Jurassic Ako po. Copyright pa tayo dyan pag pinana natin. Ano ba to kasi? May isa pang BG yan dito eh. Wait lang, hanapin ko. May isa pang BG yan eh. Ito. Why Judge Romeo Tagra cannot give Itbulaga trademark to TBJ? Yan, galit na naman siya rito. Huwag na naman yung uso niya. Wait lang, lakayan lang natin So, yan. O, Judge Tagra, panoorin nyo to. Binabatikos kayo nito. Sinasampulan yung mga gaytong mga vlogger. The word trademark of Itbulaga to TVJ because TVJ filed only for copyright infringement. You need a trademark infringement complaint to be able to obtain a word trademark. They do not have here, as you can see, it's pending up to now. They do not have a trademark certificate. So dapat manahimik na lang sila. Si Judge Tagra, kinonsente niya si TVJ at binigay na laban at bawal yan sa batas. You cannot give something which is not in the complaint. That is a legal principle, international legal fundamental law principle versus the civil code. He says na at sa flimsy civil code. Yan ang sinasabi niya. Ay, naku po. Lahat na lang talaga. Lahat na lang. Ito, yung comment. Asan yung comment? No, puro lang siya yung comment. Siya lang din yung mga nag-comment dun sa sinabi niya. Ay, naku po. Bakit may mga ganitong may mga ganitong nilalang sa mundo? Itbulaga program sa GMA. Nakatanggap ng whiter letter. Ano to? Nag-drawing ng teeth. Ay, naku po. Totoo kaya to? Nag-drawing ng ng burat? Totoo kaya to? Panoorin nga natin mga kadabalkas bago tayo mapunta sa sa tawag dito. Bago tayo mapunta sa sa main topic natin tsaka doon kay Tony Gonzaga. Tingnan nga natin to. Tingnan natin. Ng MTRCB, yung programa kung saan entitled Private Convos with Doc Rica for allegedly violation. The Movie and Television Review and Classification Board MTRCB has ito pala yun. Oo nga. Sige, panoorin nga natin to. the TV show Private Convos with Doc Rica. On the One News cable channel, the decision made last January 24 stemmed from the program violation of MTRCB ratings, guidelines, and its focus on content that purely caters to prurient interests. Ito ata, oo nga, ito yung sa, ano ba to? Saan ba tong news na to
MTRCB video violation burado na. Written letter mula sa MTRCB video ng burado na. Siguro sa ibang ano na lang natin to, mga kabiyaya. Sa ibang topic na lang natin to kasi medyo malayo na. Pero ito topic ko din to. Dito tayo sa about po dun kay Tony Gonzaga. 7K may git yung mic. Hindi na pang mahal pala yan. Ang mahal pala yan. Sige, pag-ipunan ko. Kasi itong mic ko medyo nagluluko-luko na eh. Kaya naghahanap ako ng maganda-gandang mic. So ito panoorin natin no. Ito yung about kay Tony Gonzaga. Kagatulad nung narinig na ano ko. Tawag dito. Ito yung pinagkakaguluhan ng netizen. Netizen, nais magbalik si Tony Gonzaga sa Itbulaga. So pag rin nga natin to. At nag-aaway-aaway nga daw yung ano. Nag-aaway-aaway yung mga Dabarkads dahil dito. Yung ibang mga Dabarkads. Ay naku. Nag-trending sa X si Tony Gonzaga Soriano dahil sa kanyang special appearance sa Itbulaga nitong January 27. Si Tony ay dating host ng Itbulaga at muli na naman itong tumuntong sa noontime show makalipas ang 1 taon. Hindi para maging host kundi upang maglaro sa segment ng Gimme 5, laro ng mga henyo. Ang TV appearance niyang ito ay para sa promotion ng kanyang comeback movie na may Sassy Girl na mapapanood na sa mga sinehan nationwide sa darating na January 31, 2024. Ito ang unang pagtatambal nila ng komedyanteng si Pepe Herrera na isa rin sa mga cast members ng pelikulang Rewind ni Dingdong Dantes at Marian Rivera na kamakailan lamang ay opisyal ng deklarado bilang highest grossing Filipino movie of all time at nahigitan na nga ang Hello Love Goodbye ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Pangalawang beses na ito na nakabalik si Tony sa nasabing noontime show, ilang taon matapos niyang layasan ito at lumipat sa ABS-CBN Kapamilya Network. Ang unang beses ay noong 2022 para sa promotion ng My Teacher, ang kauna-unahang Metro Manila Film Festival movie nila ni Joey De Leon. Dahil nga sa likas kay Tony Gonzaga ang pagiging komikera ay kinaaliwan siya ng mga wait lang. Maputol ko kayo. Yung movie ni Tony Gonzaga at ni Henyo Master Joey De Leon ay yung school na yon. Paglabas ng kanto namin ay yung school na pinag-shootingan nila Henyo Master Joey De Leon. Paglabas mismo ng kanto namin, paglabas mo mismo kalsada tapos may kita mo school. Yan yung pinag-shootingan nila Henyo Master noon. So mga panahon na yun, wala ako dun eh. Nasa Bicol ata ako nung kaya hindi ako nakapagpa-picture kay Henyo Master. Yan lang, naikwento ko lang. At hindi nakakagulat na maraming humihirit sa kanya ngayon na baka pwede na siyang bumalik dito bilang isa sa mga host, lalo pat wala naman na itong TV show sa ibang network. Ganun pa man, tila wala namang mahihintay na sagot ang kampo ni Tony Gonzaga kung papayag nga ba siyang bumalik bilang regular host sa nabanggit na noontime show na kanyang pinanggalingan noong nasa GMA Network pa siya. Sa kasalukuyan kasi ay contract artist pa si Tony sa All TV kahit natsugi na ang kanyang dating talk show. Naku po, ito na naman tayo sa ads na yan. Sana all maraming ads. Video ko minsan wala nang ads eh. Kawawa naman ako. Na napapanood sa dating frequency ng channel ng ABS-CBN. Samantala, ito naman ang mga naging komento ng netizens sa TV guesting ni Tony sa Itbulaga. Sana bumalik si Tony G mag-host sa Itbulaga para lalong masaya. Siguro nag-reminisce si Tony noon panahon na sa Dabarkad siya. Ang sigla-sigla niya, go-go pero winner pa din.
Gawing sana ulit mainstay host. Sana bumalik siya sa Itbulaga. Halo-halo! Hindi! Puto na matamis! Puto! Hindi! Asukal! Asukal! Banana Q! Alam niyo, para sa akin, ito, sarili ko opinion to. Kung ano man yung gugustuhin na ibalik ng mga host dyan, ng Tito Vic and Joey. Wala, bakit may nagsasabi? May tugtog pa, uy. Mamaya ka na, uy. Hindi tayo. Nagpa ako po, uy. Bakit may hindi tayo pwede dun? Naku po na ako. Biglang may kumanda. Hindi tayo pwede. Ito na, ulitin ko. Kung ano man yung desisyon ng Tito Vic and Joey at kung sino man na host or mga dating co-host nila or dating mga host ng Itbulaga ay wala akong problema sa akin. Kahit si Anjo Iliana, kahit kapag ginusto ng Tito Vic and Joey na ibalik nila, tatanggapin ko pa rin niya. Walang problema basta gusto ng TBJ. No? Kapatungkol dyan sa kay Tony Gonzaga yung mga dating mga ano. Pero kung yun ang gusto ng TBJ at gusto ni Tony na bumalik siya dyan, walang problema. Yun dapat suportahan natin ng TBJ kung anong kagustuhan nila. Doon tayo. So ito, pag-usapan na rin natin to. Ito nga. Wait lang. Ilagay lang natin dito. Saan yan? Ito na ang katapusan nyo. Lagot, TBJ may malupit na pasabog na magpapasara sa kalaban. Ano to? Trending in Philippines. Legit Dabber Cards. Trending in Philippines, Itbulaga TV5. Naku, ano kaya to, no? Sige, panoorin nga natin. So halos araw-araw, trending po tayo. Ibig sabihin, araw-araw pinag-uusapan at napaka-relevant ng Itbulaga Collegiate Dabber Cards. Maraming sa lahat sa mga nakilahok at araw-araw na panggigiliw sa Itbulaga. Lalo na ngayon na mayroon pong announcement ang TVJ na kung saan ayon nga po sa kanila ay mayroon po tayong bagong segment na dapat pong abangan sa Itbulaga. At inaasahan po Collegiate Dabber Cards na magpapataob at lalo pong pupulutin sa kangkungan ang tahanang pinakamasaya dahil sa Itbulaga. Dito sa inihahanda ng TVJ para mas mapaganda pa ang ating panonood tuwing tanghali. So, ang segment ka po na tinutukoy natin ay magbibigay po ng daan para sa mga aspiring songwriters, composer, Collegiate Dabber Cards para matupad ang kanilang pangarap. So, napakaganda po ng naisip ng TVJ, no, Collegiate Dabber Cards for sure. Aabangan po ito ng mga tao, aabangan ng mga Dabber Cards dahil another bago na naman na segment ang magbubukas ng pintuan na para po sa mga future na magagaling na composer. Alam nyo, itong vlogger na to na si Gandara, alam mo, Ders, kahit bago-baguhin mo yung boses mo, ikaw pa rin. Binisto no? Ako pa naman ng mga ganyan, yung mga boses-boses. Alam nyo si Ders, eto si Gandara, isa lang yan Pakinggan nyo magiging boses niya. So, alam naman natin ang TVJ, guys. Ang Itbulaga ay talagang marami na pong napasikat at nagiging daan po talaga ng mga tao para matupad ang kanilang mga pangarap. So, napakarami na po ng natulungan pati yung pagtawa ni Ders, para makilala. So, nariyan sila Maine Mendoza. Kita nyo naman napakaswerte ng TVJ kay Mengay. Alam nyo yung about dyan sa mga panibagong pasisikatin na noon time show na segment sa Itbulaga, panibagong mga papasikatin ulit na mga artista
ng Tito Vic and Joey ay hindi na rin po yan bago. Dahil alam naman natin na halos lahat ng segment na ginawa ng Tito Vic and Joey ay pumatok talaga at nagustuhan ng sambayan ng Pilipino. Katulad na lang ng Pinoy Henyo na ngayon ay Gimme 5 na, di ba? One for all for one na talagang tumatak sa ano at mayroon nga nangyari na kaalye-serye dyan hanggang sa napunta na nga Aldab dyan. So sumikat at hanggang ngayon hindi pa rin mabura yung history na ginawa ng Aldab. So TBJ lang din ang may gawa niyan. Marami pa mga segment yung ngayon, yung Sugod Bahay, 'di ba? So kung ano man 'yan, halimbawa parang ano to parang katulad niya yung Bulagaan, yan na naman, isa pa yan. So matindi na naman, panibagong ikakabagsak na naman po ito ng mga kalaban na noontime show ng TBJ. Lalong-lalo na ang tahanang walang pundasyon na hindi naman masaya. Loko din to si Attorney Bueno tahanang walang pundasyon. Wisit. So hindi na bago to. Talagang dapat to katakutan ng mga noontime show ng kabila ng dalawang noontime show, Night Showtime tsaka tahanang pinakamasaya kasi TV na lang pala, TV. Ng TV kasi alam naman nila kapag gumawa ng segment at alam ng TBJ na papatok. Alam naman natin na mga dabarkad sa papatok at papatok yan. At saka napakaganda rin nito kasi mabibigyan ng opportunity yung mga bago, yung mga katulad niyan, kung halimbawa singing competition yan or acting competition yan, so mabibigyan na naman ng may mga panibagong mapapasikat na naman ng TBJ kasi hindi naman nahubago sa atin katulad niyan nila Jose Manalo, Wally Bayola, Paulo, Tony Gonzaga, Michael B, Jano Gibbs, Sanjo Iliana, Jimmy Santos at marami pang iba na mga artista na talagang ni Mengay, ni Alden Richard, ni Karen, ni Raisa May, ni Atasha Mulak, no? Hindi na ho bago sa atin yan na ginawa na ho yan dati pa ng Tito Vic and Joey na marami silang napasikat na mga artista noon pa man at hanggang ngayon gagawin at ginagawa pa rin nila. So paano na ang TV? Ngayon pa nga lang na hindi pa masyadong ang mga segment ng Itbulaga ay halos patok na talaga at laging trending. Paano na ang TV? Yung ginawa ni Paulo Contis at ni Aura. Hindi naman pumatok kasi kinakalabasan kasi doon ay parang ginaya lang nila Aldab. Okay pa nga yung naisip ni Isko Moreno na Jess Sagedle, sabi ng vlogger nila. Medyo kahit papaano, yun ba yung inaabangan ng mga, yun pa yung pinakapangbato nila sa pangkalahatan nilang show. Dahil nga, yung kanilang mga show doon ay ginaya lang din naman sa original. At sa Tito Vic and Joey lang naman din nila na ginaya yung mga show nila. So wala na tayo doon, sanay na tayo sa kanilang ganun eh. Naku po kung sakali man na at alam naman natin kahit na noon pa man talagang kapag may ginawang segmentong mga to talagang bapatok at sisikat talaga yan. Oo, hindi na maitatanggi yan, no? So yung mga Dabarkads, hindi na natin tapusin tong video at panoorin nyo na lang doon kay Gandara /Ders TV. Bilista na naman si Ders. Sabi ng mga Ders, si Ders ba yun? Walay ko lang, wala lang. Magkatunog yung pangalan ni Ders. Nag-comment na naman si Ders TV. Kuya! So yun, hanggang dito na lang mga Dabarkads yung video natin na may bibigay nyong komento sa napanood nyo ng mga nireaction na natin video, mga na-topic natin. Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders, pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang
kanilang dala. Katotohanan talaga, ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan, sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TVJ ay kanilang susuportahan, sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan